Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Maluti Kia ng Maltic. Alam po nyo, ang pag-uusapan natin tungkol sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Napapanahon po yan kasi magkakaroon po sila ng unang-unang eleksyon nila sa 2025. Alam po nyo, dati dapat 2022 ito. Na-delay kasi daw hindi handa, kailangang iproseso, at marami pang katanungan na pending sa Supreme Court as well as hindi pa napapasa ang mga karapatang batas na galing sa Parliament ng BARM. Balikan po natin uli. Kailan ho ba nag-umpisa ang Bangsamoro Organic Law? Di ba po napasaya ng 2018, panahon ng dating Presidente Duterte. Pagkatapos po yan po ay nagkaroon sila ng plebisito. Yung plebisito noon, 2019 nangyari. At dun po na aprubahan yung system of government nila. Parliamentary po sila at first time sa Pilipinas post-EDSA na nagkaroon ng parliament sa Mindanao. Ang parliament po nila ay 80 member single chamber. Okay? Kung titingnan po natin, lahat yan ay nabuo from the peace negotiations. At napakahalaga po na magkaroon na talaga ng eleksyon para ma-legitimize lahat ng aksyon na ginagawa ng Bangsamoro Transition Authority. BTA lang po ang tawag sa kanila dahil in transition. Ang first regular session election ay dapat nangyari nga katulad ng sinabi ko noong 2022 pero hindi po yan natuloy. Kung titingnan nyo po, dun sa kanilang election code, sinasabi nila doon, for purposes of the 2025 election, kailangan ay 80 na upuan. At yun po klaradong dinefine, no? Dun sa 80, 40% ay single-member district, 10% ay sectoral representative, at meron pong allocation para sa political parties, para sa single-member districts, at para sa sectoral. Maganda po yung mix, no? Pero kung titingnan natin in relation to the geographical setup ng BARM, what constitutes BARM, no? Naandyan po ang Lanao Sur, naandyan po ang Maguindanao Sur, Maguindanao Norte, kasi itong haba ng nangyayari, ang Maguindanao po napagbuklod na sa dalawa, at nandyan po yung tinatawag na Basulta o Basilan, Sulu, at Tawi-Tawi. Ang unique po, yung areas na nanalo sa plebisito, nadagdag po dyan ang Cotabato City, ang Lamitan, ang Sulu, at 116 municipalities and 2,590 barangays. Crucial po yung 63 of the 67 municipalities, barangay sa Cotabato Province ay na-finalize na yon. So kung titingnan nyo yung aggregation kung saan yung lawak ng kailangan ng eleksyon, makikita po natin yung landlocked nandun sa hindi tatawid ng tubig, nandiyan po ang Lanao, ang Maguindanao, ang Cotabato. Ang tatawid ng tubig, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Yung pong Basulta, maliit po ang boto dyan. So ang concentration talaga ay naandun sa Maguindanao, yung dalawang Maguindanao, yung Lanao Sur, at yung Cotabato City po, no? Ang Basilan po, ang Isabela sa Basilan, hindi po yan sumanib nung plebisito. So, napaka-intricate, lalo na pag dinefine sa inyo, ano ba yung congressional district, ano po yung single member district, at ano po yung sectoral representative. Kasi po, so, dadating na 2025, maghahalar rin sila ng congressional district nila para naman po sa House of Representatives. So, marami pong masalimuot na proseso. Kaya nga po, itong survey na ginawa ng tinatawag na IAG o Institute for Autonomy and Governance, lumalabas po doon maraming hindi naiintindihan yung saan nga ba ako pipili ng aking iboboto, what constitute the area for BARM. Napaka-importante po yan kasi lumalabas po almost 90% ang hindi nakakaalam ano ba yung proportionate representation na sinasabi. So kailangan po yan, maraming education na mangyayari, no? 90% rin po ang hindi nakakaintindi ng district representatives, 88.7 ang walang knowledge sa sectoral assemblies, at 85.9
ang hindi alam na ang chief minister ay elected ng member of parliament, no? Kasi po parliament eh. So lahat ng miyembro na nahalal dun sa 80, pipili doon ng chief minister. Hindi po bumoboto sa chief minister. So marami pong challenges at napakahalaga diyan yung tinatawag na information campaign or education campaign. Sana po lahat diyan sa BARM ay kailangan magkaroon na sila ng proseso ng pag-i-inform sa public kung paano yun mangyayari. Kasi sa October 1 to 8 po, mag-file na ho ng candidacy lahat ng ating gustong tumakbo sa BARM. So, importante po yun, kailangan nating maintindihan kung ano ang proseso, kung sino ang boboto, kung sino ang ating iboboto. Tandaan po nyo ha, pending pa sa Supreme Court yung election code na minold, pinasa ng BTA. So, kailangan ho yung maaksyonan para maintindihan ng ating mga kababayan sa BARM. So, uulitin po natin, tuloy po ang election sa BARM at yan po ay masasama sa ating pong tinatawag na midterm elections. Muli, ito po si Maluti Kia. Follow, like, and share. Marami pong salamat.